Okay, teka lang. Inom nga muna tayo ng Hmm? May sumama pa na luya. Okay. So, hello my dear. Mabilis ang intro lang muna tayo. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 29, 2026. Itingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pisces tayo, no? So, hello my dear Pisces. Ayan, halo. Okay. So, bago tayo mag-proceed, of course, magkapa-thank you muna tayo. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Kukunin ko na rin itong pagkakataon ito na pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito and makatulong po sana itong reading na ginagawa natin sa iyo at sa ating lahat. Ganon. So, sa mga interested naman sa ating private reading, okay, ipopromote ko pa rin kasi naiinis ako tuwing meron ako nababasa sa comment na nagtatanong kung paano po magpa-private reading, no? So, sige, ipopromote ko pa rin kahit na sobrang kupad ko mag-reply sa mga, sa mga inquiry. Okay. So, sa mga interested po, sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below, ang mga details, information na kinakailangan mo my dear para po makontak ang inyong lingkod. Kumapit lang po kayo dahil ako lang po ay nag-iisa. Wala po tayong mga admin. Ayoko maglagay ng admin dahil mga maldita po ang mga ayoko ng mga maldita. may mga nagpipresenta maging admin, tiningnan ko mga maldita. Ay nako, sabi ko hindi magtatagal. Mag-i-inquire sa inyo ng private reading, tatakbo na kaagad. Mga maldita, ayoko ng admin na maldita. Okay. So, may mga nagpipresenta naman, pero sabi ko, ay wag na, kaya naman ng person ninyo, okay, kaya ko naman mag-reply, yun nga lang at saka din, di ba, kumbaga parang magre-reply ako, tapos meron pa akong ginagawa, so mas maganda na ako na lang talaga ang mag-reply na personal na mag-reply, kaysa naman yung reply sa lang reply, tapos tataranta din ako kung anong gagawin ko sa buhay ko, no, yung sasabihin, ay meron ka palang reading mamayang hapon, meron ka palang reading buong, ay nako, ako na lang ang magre-reply, no, tsaka mga maldita talaga, pinagtititingnan ko ang mga mukha, mga maldita talaga. Nako, hindi talaga uubra talaga. Okay, so let's go na tayo my dear Pisces. Okay, silipin natin kung anong meron ngayong araw na ito. June 29. Ayan. Kaya ako na lang po ang magre-reply sa inyo. Yun nga lang, may kabagalan talaga. Okay? Kasi nagpapahinga din naman ang person, di ba? Kailangan din natin magpahinga. Pag hindi tayo nagpahinga, ay nako, iba na yan. Okay, so let's go na tayo, my dear Pisces. So, pares tayo, base card and then clarification. Base card natin, unang card is the Ace of Sword. Clarification niya ay si Hierophant. Okay, maganda ang combination or ang kombinasyon ng dalawang card na ito, my dear Pisces. Kasi dinalaw ka ni Hierophant. Okay, dinalaw ka niya ngayong araw na, ano daw sabihin ko? Haraw na ito. Haraw. Ngayong araw na ito, my dear, dinalaw ka, my dear, ni Hierophant. And si Hierophant, pag dinadalaw ka niyan, wala naman yan siya talagang dala-dala na pagkain. Ang dala niya minsan is may kinalaman talaga sa usapin ng spiritual. And ang dala-dala niya ngayon is the Ace of Sword, the gift of knowledge. Okay? Pero ang gift of knowledge kasi, my dear, is mayroon yang kaagipat na sakripisyo. Diba? So, kunwari, dinalaw ka ngayon ni Hierophant, tapos sinabi niya, iwasan mo na ang paninigarilyo. O, di ba? Syempre, parang isipin mo, bakit ko naman iiwasan ito, di ba? Nag-i-enjoy ako dito, sabi naman sa ni Hierophant, kasi ganito, ganyan, ganito, ganon. Kaya, minsan, my dear, pag merong Ace of Sword, that is the gift of knowledge, pero meron talaga siyang
kasama talaga na sacrifice. So, ngayong araw na to, my dear, pinapakita sa'yo ni Hierophant, okay, binibigyan niya, my dear, ng parang sprinkling ang iyong mga brain cells dyan. And sinasabi niya sa'yo na, oy, Pisces, ito yung ito yung kailangan mong gawin para maabot mo yung tayog ng tagumpay. Or ito yung blockage, or ito yung formula dyan sa kung ano man yung gusto mong mangyari. Kasi ang Ace of Swords is energy ng katalinuhan yan, okay? Kaso, may sacrifice. Ngayon, kung ipapasok natin si Hierophant sa mas malalim pa na area of responsibility, pagkalito. Okay? Tuwing tinitingnan ko si Hierophant, makamundong pagkakalito, my dear. Anything na may kinalaman sa ibabaw ng mundo. So, ngayong araw na to, although yung nire-release na energy is energy ni High Priestess, wala naman tayong High Priestess sa table natin, pero ganun nga ang nakukuha ko talaga, High Priestess. Si Hierophant at saka si High Priestess, ano naman yan sila? Kumbaga body-body. Kumbaga parang magkaiba lang talaga sila ng major, 'di ba? So magkaiba lang talaga sila ng nasasakupan talaga. Pero body-body naman yan, dalawang yan, okay? So, yeah. It's more on clarity. Kasi si High Priestess, pag lumalabas siya, may kinalaman talaga sa mas malalim na aspeto talaga ng spiritual, okay? Yung talagang malalim na malalim. Ito naman kasi may pagkamababaw si Hierophant, okay? So, ang nangyayari dito, my dear, napakarami mo sinasabi, 'di ba? So, ang nangyayari dito, my dear Pisces, is more on clarity, kalinawan, my dear, sa mga bagay na nangyayari sa mundo, no? Kunwari, yung nangyayari sa sa politics, 'di ba? Sabi mo, nung una, nagtataka ka, bakit kaya ganito kaya? Tapos ngayong araw na kaya pala, ganon ang eksena. So, maganda na yan, move on na tayo. Masyado natin tatambay dyan, no? So, yun siya, my dear, ha? So, maganda ngayon tong araw na to, kaso nga lang, baka, ang problema kasi minsan nasa atin. Tayo minsan na may problema kasi pinapakita na sa atin, dinuduldul na sa harapan natin, ayaw natin kasi bakit nakasanayan natin, 'di ba? Parang sa relasyon 'yan. Sinasabi na sa iyo na ay ito yung kinakailangan gawin para mag-work out itong relasyon, itong connection, ganito kailangan baguhin to, kailangan ayusin to. Ayaw mo kasi nakasanayan mo na, 'di ba? Nakasanayan mong hindi maghugas, ganon, 'di ba? Oh, ano naman iniisip mo? Di maghugas ng plato bago matulog. 'Di ba dapat inuugali 'yan na sa relasyon, sa tahanan, dapat yung utak ka mo nito, nanggigigil ako sa iyo, Pisces, yung utak mo, ha, no? Nakaugalian na dapat 'yan na maghuhugas ng plato bago matulog. Ayan ang sinasabi ko eh. Na? Kung ano iniisip ni Pisces. Ay, sinasabi ko sa'yo, Pisces. Kung ano-anong iniisip mo. Maghugas ng plato para makatulong sa relasyon. Siyempre, para bukas magluluto na lang, kakain na lang kasi wala nang hugasan. At saka, iiwanan mo yung mga hugasan mo dyan. Gagapangan niya ng todo, paliwanag naman ako ngayon. Ay, aray ko. No. Siyempre, gagapangan niya ng mga ipis. 'Di ba? Kailangan talaga hinuhugasan tapos tinatago ka agad para hindi ginagapangan ng mga ipis. 'Yun ang hinuhugasan para makatulong sa relasyon. Tsaka para mabango. Nakakainis naman to si Pisces kung ano nung iniisip. Sige na, halika na dito, Pisces. So, tuloy na tayo. Pisces, ha. O, tumigil ka na ng kangingiti dyan. Umaabot na hanggang dito yung ngiti mo. Ay, ang ngiting-ngiti. Hinuhugasan naman talaga yon. Ano, kakain ka na lang ng... Ay! Kakain ka na lang hindi mo hinuhugasan yung mga plato. Hindi kinakain nyo nang hindi hinuhugasan. Wala, si Pisces. Okay, so meron tayo ditong world card. Kakaloka ka. Okay, so sa energy ng world card, clarify ko na nga. Mamaya kung ano pa masabi ko dito. Teka lang, ha. Bawal dito ang mga ha. Naka-separate po ang YouTube channel ng mga sensitive sa mga hindi sensitive, ha. Naka-separate na po yan. Ayan na. Let's go na tayo. Clarify natin to.
At saka wala naman ako sinabi, 'di ba? Plato naman ang pinag-uusapan ko na hinuhugasan. Okay. Maganda to, my dear. This is very very nice. The World card and the Ten of Sword. Okay. So, this is the ending ng iyong mga suffering. Okay? Suffering, and syempre pag hinugasan mo, 'di ba? Wala na yung suffering. Wala na yung paghihirap kasi nahugasan na nga. Okay. Bukas pagising mo na umaga, okay ka na, hayahay na ang buhay. Hindi ka na maghuhugas. Kinahugasan mo na bago ka matulog. Ay, naku, si Pisces, hindi nag-iisip. Ayan. So, we have here the World card, completion, happy ending. Okay. So, I think, my dear, this is more on pagtanggap. Seryoso na tayo, ha? So, ayan. Dinadalaw ka ngayon ni Hierophant kasi pinapakita niya sa iyo, my dear, kung ano yung mga bagay na dapat hindi mo na hinahawakan. Although sabihin natin siguro ayan na naman, kung ano naman iniisip mo sa hinahawakan, mga problema, tao, binilet go na yan, my dear. Alangan na nakakapit ka pa dyan, hindi naman na nagsiserve yan, di ba? So bibitawan na natin, syempre, World card na para maging masaya na tayo, di ba? So ayan, pero sabi ko nga sa iyo minsan, my dear, sa kagaya yung galit, 'di ba? Kunyari galit mo sa isang tao, 'di ba? Hindi naman basta-basta mawawala 'yan. And wala naman din ako sa lugar, my dear Pisces, para sabihin sa iyo na huwag ka magalit kasi syempre tao ka rin naman, at saka hindi ko naman alam kung anong ginawa sa iyo ng tao na 'yon. Pero sinasabi kasi dito, my dear, na baka hindi naman na talaga nakakatulong 'yan, 'di ba? Kung kunyari binackstab ka, ayan, o ginawan ka ng mga hindi maganda, baka is about time, my dear, na patawarin mo na yung tao or let go mo na yung galit mo sa tao na yan, no? Kung meron mga backstabbing. Ngayon, kung ang 10 of Swords kasi, my dear, is energy din niya na pag-overthink. So baka nag-overthink ka na nag-overthink, kausapin mo na lang kaya, tanungin mo na lang kaya, 'di ba? Ganito para hindi ka na nag-overthink. Pero my dear, yung pinaka-overall na energy ng reading natin ngayon is i-let go mo daw, my dear. Bitawan na yung mga dapat bitawan, okay? Panahon na para maging masaya. Oh, 'di ba? The Six of The Six of Sword, okay. So slowly but surely, my dear, the star balance mo, my dear, okay? I think ngayong araw na to, my dear, panahon na para palayain mo kung ano man yung mga nasa puso mo, my dear, na hindi naman na talaga nakakatulong. So i-let go mo na yan, my dear, ha? Let go mo na yan. Hindi mo naman, as in like, papapasukin ulit yung tao na yan sa buhay mo kung mayroong mananakit sa iyo na tao, syempre, 'di ba? 'Di ba? Pero para bang ako kasi, pag meron kasi mga ganyan na mga senaryo na parang sinasabi ko na lang sa sarili ko na may dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay. Everything happened for a reason. And hindi ko man na-appreciate ngayon, or hindi mo man na-appreciate ngayon, teka lang, may di malolobat na yung cellphone ko. Yan ang problema ko. Okay, kaya mabilis malobat ang cellphone ko. Ayan, teka lang, i-charge ko. Buti na lang napatingin ako. Kung hindi, dakdak ako ng dakdak, patay na pala ang cellphone ko. Okay. Kasi sinisilip ko yung oras dahil ayoko nga maging mahaba yung reading natin. So, yun nga, my dear Pisces, minsan hindi ko talaga din kaagad ma-appreciate yan kung bakit nangyari itong bagay na to, bakit nangyari yung ganyan. Pero proven and tested talaga, my dear, aprobado by BPAD talaga ito. Pagkalipas ng mga sabihin natin, mga ilang buwan or minsan isang taon, tapos magbabalik tanong ako, saka ako nare-realize, my dear, kung bakit nangyari yon, bakit kami naghiwalay, bakit ako sinaktan ni ganito, bakit ako niloko ni ganyan, saka ako nare-realize, my dear, yon. So baka makatulong sa iyo ngayong araw na to, my dear, para makamove on ka at makarecover ka na, my dear, sa kung ano man yung pinagdadaanan mo dyan. At saka kung medyo nalilito-lito ka kung ano mangyayari sa buhay mo, kung ikaw ay nag-overthink, wala ka talagang magagawa niyan, my dear. Kasi ang pag-overthink, nakaka-paralyze talaga yan ng buong katawan natin. So, huwag ka mag-overthink. Tanggapin mo, my dear. Kahit na mahirap ang sagot doon sa tanong mo at hindi mo talaga gusto, basta tanggapin mo, makakausad at makakausad ka niyan, my dear. No, yun talaga ang sekreto talaga sa buhay, my dear. No, minsan kasi tayo din talaga ang gumagawa talaga. Yung sabi ko nga, my dear, dadalawin ka ni Hierophant, pero yung papakita nga sa'yo, posibleng magkakaroon ka talaga ng mga denial, okay?
And tuloy lang sa buhay, kung ano man yung kabiguan, kasawian na pinagdadaanan mo, tuloy-tuloy lang, my dear, okay? So last 2 cards na tayo. Ayoko talagang pahabain yung reading kasi ikaw naman kasi kung ano-ano naman kasi ang iniisip mo. Okay, so we have here the energy of the hangman. So, posible ba yun na nasa isang sitwasyon ka ngayon na hindi mo gusto. Pero to the point, my dear, na inaabutan ka dito, my dear, ni Hierophant ng kutsilyo. Para sinasabi niya, oh, gut-gutin mo yung yung tali diyan, no? Parang gano'n, parang binibigyan ka ng pag-asa ngayong araw na to na may pag-asa pa yan. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, kung ano man pinagdadaanan mo, may pag-asa pa yan. At saka sabi ko nga sa iyo, my dear, hindi naman, 'di ba sabi ko after a month, after a year, nare-realize ko kung bakit nangyari yung bagay na yun. And gano'n din, my dear, kay Hierophant. Tingnan ay kay Hangman pala, no? So nakasabit siya diyan, and kung makikita mo, nagtitingkad, nag-halo-halo ba yung kanyang ulo. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng awakening. So, hindi mo man na-appreciate ngayon, my dear, kung ano yung nangyayari sa'yo, pero darating yung araw, tatawanan mo na lang talaga yan, and sasabihin mo talaga sa sarili mo na, kaya pala nangyari itong bagay na to sa akin dahil hinahanda ako para dito sa ganito, ganyan, ganon. Okay? Everything happened for a reason, my dear. Okay? So, we have here the energy of the devil. No? Ano ba yan? No, posible, my dear, na baka naka-encounter ka ng devil along the way. Pero, baka meron din mga tao, my dear, na nilagay ka sa sitwasyon na alanganin. Okay? So, hindi ito yung araw, my dear, para mag-isip ka ng mga negative. Negative na nga yung sitwasyon mo, mag-iisip ka pa ng mga negative. So, wala talagang mangyayari. So, kung ano man yan nangyari na yan, my dear, ito lang sasabihin ko bago tayo mag-ending. Okay, we have here the 8 of Pentacles. Keep on going. Okay, ganun talaga ang buhay. Dadalawin ka talaga minsan ni devil at minsan maiiwanan na marka pa yan sa buhay mo. Pero, yung marka na yun, my dear, is huwag ka magalit dahil iniwanan ka niya ng kung ano man, problema, suliranin at kung ano-ano. Magpasalamat ka, my dear, na nakilala mo siya at nagising ka sa katotohanan, magpasalamat ka at nakilala mo si devil. Actually, I'm thankful, my dear. Honestly, nagpapasalamat ako na nakilala ko yung si devil. Kasi, pinamukha sa akin na nag-i-exist pala talaga yung mga tao na ganito. Kasi dati ang tingin ko lang naman sa mundo lahat mabait. Pag ginawa mo ng kabutihan, kabutihan din ang ibabalik sa'yo. Mali pala. Habang tumatanda ako, nare-realize ko na maski ang tao pala gawa mo ng kabutihan, kung gusto kang gawan ng kasamaan, gagawan ka talaga ng kasamaan. So, lately parang naparealize ako na okay, wala naman palang pinipili talaga yan, 'di ba? Kaya mas maganda na kung meron kang tutulungan or gagawang mo ng kabutihan, galing talaga sa puso mo. Hindi man niya masuklian, my dear, di okay lang, 'di ba? At least galing sa puso mo yung ginagawa mo. Kaya hindi dapat katakutan si devil. Si devil, my dear, ay magtuturo talaga, my dear, ng napakaraming, hindi mo man naintindihan ngayon, my dear. Wala man ako sinabing sambahin mo si devil, mamaya yung iba na naman dyan, sasabihin na naman, tinuruan ako ni Apo J, sambahin daw siya. Wala akong sinabi. Ang sinabi ko sa iyo, my dear, maliwanag lang tayo dito, mamaya naman kung ano naman mga issue, ayaw ko talaga ng mga issue, no? Ang ibig ko lang sabihin, my dear, is, may dahilan kung bakit mo siya nakasalubong, may dahilan kung bakit nangyayari sa iyo yan, and yung nangyayari sa iyo as of this moment is magiging stepping stone mo yan para sa mga bagay na parating in the near future. Okay? So, meron ka ditong energy ng 8 of Pentacles. Keep on working, keep on moving. At kung ano ipapakita sa'yo ni Hierophant, okay, magkalaban niya sila. Si Hierophant at saka si Devil, magkalaban niya sila. Si Hierophant is like sa liwanag, si devil is more on the dilim. So, I think dinadalaw ka ngayon ni Hierophant para sabihin sa'yo na okay lang yan. Kung dinalaw ka man ni devil lately, okay lang yan. Kung nakagawa ka man ng mga pagkakamali, okay lang yan. Ang mahalaga ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali at natututo tayo sa mga tao na gumawa sa atin ng hindi maganda. We learn something from it. Kasi yun naman talaga ang pinaka main purpose talaga ng pagiging tao, ang matuto sa ibabaw ng mundo. Okay, so ang haba na ng reading natin, my dear, kailangan ko na mag-exit. So my dear Pisces, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 29, 2026. So kagaya po ng lagi kong nasasabi or na-mention or nasasambit,
Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Ano daw? Take care of yourself. Mag-ingat ka. Okay? Bye-bye!